Yung patay sa George, bumabalik pa. Ay, may patay, bago umakyat, bago nawawala, 40 days. Tama ba yun? May katotohanan ba yun? Patay, bumabalik. Oo, 40 days daw, bago malakas na nasa sa asawa niya dati. Bad Francis, ang tao, pag namatay, hindi agad yan lumalayo sa mundong to. 40 days bago mawala. Type kay Jesus Christ eh. Umalis siya dito pag 40 days. Pinakalabit lang siya eh. Ano ngayon ang kuwan mo dyan? Anong paliwanag mo na? Isulat ko yung mga tanungan. Ako nakikita na rin ako ng kaluluwa eh. So, patay, 40 days patay. Talaga? Hindi pa katulog. Yung parang lumulutang sa akin. Diba? Multo nga yun eh. Hindi pa nag-record. 40 days. George, 40 days. Next. Kim, yung mga tanong i-note mo. Okay, next. I-note mo lahat ng tanong. Bariki. Bago namatay ng araw. Go, sige. Sa akin dati, yung sinabi ni Brother George, saksi rin ako dyan, nakakita rin ako. Pero wala akong tanda noon kasi nalala ko yung kapitbahay namin namatay rin noon. Kasi nung buhay pa yon, medyo inaano-ano namin yun eh. So, ang tanong mo, 40 days din. Wala, basta nagpakita lang din sa akin. Basta nagpapakita. Nagpakita lang din sa akin na sige, hindi naman ako tulog. Badi Ricky, nagpapakita. Yung patay. Kaluluwa na yun. Parang lumulutang. Okay, next. Okay, next. Tanong pa? George ulit. Anong, yung souls under the altar. Subscribe na yung tanong. Post nyo sa Facebook para mabigay pa sa akin. Nasaan sila? Yung souls under the altar, nasaan sila at anong kalagayan nila? Saan lugar sila? Anong dimension? Dinugtong pa sa source, Brother Francis, dinugtong mo pa. Okay. Yung source and your altar, para lang mas mag-audio yan. Kasi sinigit ko sa Lucy kanina. Para sa mga audio lang. Yun nga, ginano niya eh. Sa tanong ni George, where? Bukod sa saan, ano pa isa mo sinabi? Sa addition. Anong dimension sila? Dimension. Sa ano yun? Okay, next. Sister Lucy, Para lang mas kunan mo yung nakasulat ha. Ano po? Huwag mo na i-zoom. Para lang Basta mas malinaw malinaw lang. yung source and your altar. Francis, meron pa. Okay, George. Yung ang katawan mo naka ano ba yun? Teopatibati. Naka doon. Tapos Nakahanging. Teopatibati. Tawag ng mga entity ng Teopatibati. Celestial body. So, parang i-report ko yung turo nila kay Barbanam. Okay. Tapos na ha? Or Magellan. Yung applying the law and the Old Testament in the present time. Wow, magandang tanong yan. Gandang paksa niya. Hindi rin lang related. Ano kaya? Hugot ko yung video. Today. Old Testament today. Yeah. Ayos. Okay. Wala na? Marami na yan. Okay na yan. Pakisama yung time. Tides. So, hihiwalay ko talaga yung video na to para maganda yung video. Tides. Saka sabat. Sabat. Wow. So, parang magkakauki si Magellanan versus Joriki. Joriki and Magellanan. Okay, so start na tayo. Tanong si Manny Paano? Sino yung mga source and your altar? Sino? Nasigit na ni Lucy kasi kanina. Sino? Ayan o. Ayan. Itong kudyo si Padun yan. Okay. Joe. Yung source and your altar, para lang ba yan? Exclusive lang ba yan sa mga audio? Walang Only. halong intel. Only yan. Padun yan. Only Diyos. Joridon. Okay. So, sagot na tayo. Unahin natin yung aparisyon ni Bariki. Pwede ba magkaroon ng aparisyon ang namatay na? Amen. Pwede. Pangitain.
makita? Nagpapakita. Nararamdaman. Nagpaparamdam. Pakita, paramdam. Pwede ba yan? Pwede. Well, kung binawal ang pakipag-usap sa patay, nagagawa. So meron. So, simpleng sagot. Yung sinabi ni kay Kristo na multo, Yung sa dagat. totoo ba yung multo? Hindi. Hindi lang sa dagat. Pati kay Tomas, di ba? Nakakita ng espiritu. Nakakakita talaga. Totoo. Okay? Ang tanong kasi Si Saulo, nakita niya si Samuel. Espiritu. Di ba? Yun naman hindi nagpakita. So, yung tinawag yun. Hindi yan ang issue. Ang issue, pwede ba makita? Pwede ba may makita? Pwede. Yan tanong niya, yung namatay ba, magpapakita. Pareho ang sagot eh. Oo nga, pwede. 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 Pwede Patay sa akin, maramdaman. Pero ang saksi ni Jehovah, sabi, Hindi. multo yan. Ay, hindi, demonyo yan. Hindi pwede. Kasi ang patay, wala na. Eh, Nakasulat din kasi sa Bible eh. Sabi ba Francis na Ecclesiastes ang katawan, yung kaluluwa, wala na sa katawan. Pero sa espiritu, may espiritu, may talatang na espiritu eh. Hindi naman sa lungat. Hindi naman sinabi ko sa Ecclesiastes, walang espiritu. Meron. Di ba? Pero yun, So, ang kaluluwa niya ay nasa lupa, ay kaluluwang nakadikit sa laman. Okay, yan ang sagot sa saksi. Hindi lang saksi, may pa ibang maniwala sa iyo. Tapos na, si Ricky. Dito na tayo kay 40 days. George. Totoo ba yung 40 days? Itong 40 days na practice, Katoliko lang ba naniwala dyan? O meron pa iba? Ay, lahat. Marami. may talata naman eh. Hindi marami. Bukod sa Katoliko, meron bang naniwala sa 40 days? Ako. Hindi, religion pinag-usapan natin. Bukod sa Katoliko lang naman ay may born again, under Katoliko yan eh. Bukod sa Katolikong Kristiyano, bukod sa Kristyanismo, may naniniwala ba sa 40 days? Wala. Si Brother George daw. Hindi, dati naniwala ako dyan. Dati. Alam mo, Brother George and Ricky, wala kayong karapatan. Oh. Kasi, hindi naman kayo si Buddha, hindi naman kayo si Kibuloy, malayo kayo sa kilingkingan nila. So, kahit kay Jude Pesito malayo. So, ibig sabihin, wala pa kayong malaking samahan. Kaya, sino ba kayo? so, wala kayong karapatan. So, ibig sabihin, ako naniwala rin. Hindi mo kapantay ang Katoliko. Kailan katapat ng Katoliko? Muslim, Budismo, Hinduismo. Yan ang katapat ng Katoliko. Okay? So, hindi mo pwede ako. Ikaw lang yan. Mag-isa ka. Di ba? Ang pinag-usapan natin, malaking reliyon, maraming tao. Sagutin ko na, huwag tayo magtagal. Ang 40 days ay kay Kristo lang yan. Pwede ba yan sa Kristiyano? Paminsan-minsan. Pero hindi doktrina. May paminsan-minsan sila. Ano ba yung doktrina? Ang doktrina, kailangan 40 days siya manatili. Di ba? So hindi absolute yun. Kung inabot ng 40 dias, Sabi ko minsan, meron. inabot ng isang araw, sandali lang na ano na. Record yan ha, minsan meron. Kasi hindi ka siya doktrina. Kahit pa paano Hindi niya, no? talaga. Alam mo ba malayo? Si Kristo nabuhay mula sa patay. Ito mga patay. Kaluluwa na. Correct. Ang layo pa nga ng halimbawa eh. Pero Pare Francis, Okay. hindi naman sila pwedeng mauna kay Kristo dahil siya nga pangalan. Hindi yan ang paksa, hindi resurrection ang paksa. Ang paksa, yung 40 days, yung naiwan sa patay. Yung patay na nanatili ang kaluluwa. Okay? Yan ang paksa. Sinasagot ko lang. Ilang araw ba umakyat si Jesus Christ? Before. Hindi, resurrection na yung tinutukoy mo eh. Hindi nga, nung dito pa niya sa lupa, ilang araw siya rito? 40 days na. 40 days. Kung tama yun. Alam mo kayo pinag-usapan natin? Ang pinag-usapan natin namatay. Tama? Hindi, 40 days. Nakakita raw ng namatay. Ang pinag-usapan kay Kristo naman, resurrected na yun eh. Hindi, 40 days nga usapan. Ang pwede mong ipantay, ito, pag dumating ang resurrection, rapture, may 40 days ka pa sa lupa. Pero, since ikaw ay glorified body, hindi mo aabusuhin. Glorified body ako, mananakot ako ng mga tao. Ito ba? Hindi, susunod ka sa Diyos. Kaya ka nang glorified kasi masunurin ka eh.
Hindi ka magpapahalata. Parang ang alien Oo, kasi among already men. you're resurrected. Di ba may alien among men turo nila? May mga alien na among us. Di ba, pag sa sa Kutap, di ba 40 days hindi andito ka pa naman? Oo. Oh. So yung angel among us, parang kawig din dun kasi supernatural. So, yan ang pwede kong malapit na sagutin. Sa resurrection, hindi sa patay. Sa resurrection, kunwari, second phase na ng first resurrection. Pwede kayo magkita ay, oh, nandito ka. Si ano yan si Pablo yan si Pedro yan So, yung makakasabay natin, makikita natin. Pero, sundan niya yung halimbawa ng unang first phase. Sabi sa Matthew 27, 51-53, they were seen by many. So maraming makakita pero hindi lahat makikita. Hindi lahat. Ginamit ni Jackson yan, parang bagong Revelation Jackson na hindi lahat kitang-kita. Ibig sabihin, kung sa kanino lang pwede magpakita. Pero may turo pa si Jackson, pero isko-quote ko na lang si Jackson. Hindi ako sang-ayon dito eh. Hindi lahat nabuhay mula sa patay. Turo ni Jackson yan. Hindi lahat nabuhay. Many deads, many saints that were dead arose. Yung salitang many, hindi lahat. Yan ang paliwanag ni Jackson. Narinig ko kay Rivera bago... So parang capture din sila. Hindi ko pa naiintindihan turo ni Jackson para may naiwan eh. Baka may ililigtas pa doon sa Old Testament. Sabihin, may natira pa. Okay. Tanongin mo lang kay Jackson yan. Tanongin sa mga Jacksonites. Few minutes. Okay. Dito tayo sa... By the way, itong quote kay Jackson ay parang chronicle report ko mula kay Rivera. Ibig sabihin, hindi ko direktang nabasa kay Rivera yan. Kay Jackson yan. Narinig ko lang shinare sa akin ni Rivera. Souls under the altar. Only for the Jew. Si George muna. Nasaan? Anong dimension? So, shortcut sagot, 5th dimension. Dimension ng mga patay. Nasaan? Iba yan sa location ng Tartarus. So, yan ay nasa langit. Sundan nyo to. Ikaw ay nasa 6th dimension, pero wala kang katawan. Since wala kang katawan, napapanaginipan mo lang yung 6th dimension. So, ang katawan mo, syempre, nasa lupa. So, ang realidad mo ay nasa 5th dimension. Anong 5th dimension? Souls under the altar. Ano ba yung souls under the altar? Yung binayaran ng dugo ng Cordero. Okay? Ngayon, yung turo ni, tanong yata nito ni Minan eh. Meron bang ano doon? Ito tanong ni pa doon. Hudyo lang ba yan? Ito sagot ko. Sabi ni Barbanam, hudyo lang yan kasi gusto maghiganti. Kailan mo kami paghiganti o Panginoon? Sabi ni Barbanam yan. Tama. Tinanong na ako dyan sa online. Tinanong na online dyan eh. Siyempre, sinasagot ko na yung 5th dimension, di ba? Sinasagot ko na yung soul under law. Paano mo ipapaliwanag yung gusto magiganti? Sagot ko, ang Hudyo at ang Hentil ay may mirror image. Kung may mirror image, gusto ba ng Hentil magiganti? Sabi ni Barbanam, hindi. Pero nakasulat sa Biblia, ipaghihiganti sila ng Diyos. So, ibig sabihin, yung sa Hudyo, ipaghihiganti rin sila ng Diyos eh. So, parang, kung ano meron ng Hudyo, meron ng Hentil. So, ganun ka kasimple yan. Diyos, pero sa tao, hindi. Okay? Diyos nga maghihiganti sa'yo. Pwede nga, kaya nga ganito eh. Ang Hudyo gusto maghiganti. Anintel. Ngayon, sabi mo, ang Hentil na Kristyano hindi gusto maghiganti. Pero dahil ipaghihiganti sila ng Diyos, ganito nga Panginoon, kahawig natin ang Hudyo na nandun din tayo sa ganung souls under the altar. Hindi lang. Ibig sabihin nun, hindi lang puro Hudyo. Tama. Okay? So, ito ay, yung kay Barbanam, alam niyo ba, hindi necessarily lahat yan ang paliwanag. Silip-silip sa isang bagay yan. Tayo bubuo niyan. Okay? May ebidensya pa. Yung ebidensya, ang Israel na literal ay tipo sa spiritual. Okay, dito tayo sa ano? Francis, may singit lang ako dyan. Doon sa third mission. Anong kalagayan nun sa Luke 16? Kila sa siya yung... So, ito yung paksa na tree hell. Nasa fifth ba yung katawan nila? Anong dimension yung... So, ganito. kalagayan nila?
Ang Luke 16, yung mayaman at si Lazaro, nung sila ay namatay, and in hell, nakalagay sa Bible, in hell, they open up their eyes. Yung hell na nababasa nyo ay Hades yan. Level of existence. Lantas na. Okay. Ngayon, I am in torments. I'm tormented by this flame. Pag nabasa niyo yung flame, yan yung, hindi nakalagay sa Bible, pero interpretation natin, Gehenna. Hindi to lugar. Hindi to dimension. Ito ay condition. Okay. So, anong nararamdaman niya? Gehenna. Anong antas ng pagkairal niya? Hades. Pangatlo, nasaan sila? Tartarus. Nasa center of the earth. O di nasa kulungan din sila. Oo nga, kaya nga. Ngayon, kung nasa kulungan sila, magkaiba lang sila ng kondisyon eh. O di tama, ngayon may maximum at minimum penalty. Okay. So, tuloy tayo. Theophany, celestial. Sino yung Theophany? Si Per Magellan, no? Okay, turo ng ibang end time na quote galing kay Barbanam na merong katawan sa atin sa taas. Kasi may nagtatanong sa akin kung napapakinggan yung audio. Nagda-download ba kayo ng audio? Mag-download kayo ng audio para masundan yung paksa. Kung namatay ka, yung spirit of kaluluwa mo, ang tawag nila dyan ay celestial body. Tawag ni Barbanam dyan. Binasa ko rin yung quote. Tapos, papasok siya sa isang katawan sa taas, yung tinatawag ng theophany body. At itong theophany body sa taas, na pumasok yung kaluluwa at spirito, naghihintay siya na mag-unite siya sa katawan sa lupa. So, buksan niyo yung Bible niyo, 2 Corinthians 5:1. Ngayon, tignan natin kung naniningil yung Ricky, ampon mo muna si JP, practice. Sister Shirley, si JP dyan sa likod mo, anak mo muna. Pag-practicean mo siya, parang siya si JP. Akbayan mo, pakita mo sa practice natin, nakaupo siya sa gilid ni Shirley. Sinisingil siya. Okay? 2 Corinthians 5:1. 2 Corinthians 5:1. Eric, ganun din, anak mo si Irish. At nasa harap mo pala si Yana. Singilid mo na. May sarili kang anak dyan. Pati si Erika. Ito rin ang kukurito, natutulog na yun. Ang tulog na nakaupo, okay lang. Oo. Di matulog ka. At si Bernard pala dito mo. O sige, basa na tayo. Okay, Sister Shirley, nasingil mo ba yung verse? Pinakita ba sa'yo? O sige, si JP ang papatakbo, ikaw magbabasa. Papatakbuhin ni JP sa daliri niya. Ricky, huwag mo pakita kay Shirley. Pinapractice nga natin na maningil siya ng daliri eh. Si JP nagpapatakbo hindi ikaw ha. Masyado mong binili. Ikaw yung magbabasa. Okay, lakasan mo. Si JP magturo, sabihin na mo. Lakasan mo. Bilisan. Sister. We have from God, an eternal house not built by human hands. Lobat ang gabasa. Ay, boses. Pero binasa mo. Lobat na. Okay. Sa Bar Eric, singilin mo yung daliri, ikaw magbasa. Papatakuli lang ni Yana. So, practice lang paano Kahit elders kasi hindi pa sanay maningin. Si Ruth lang ang excuse. Si Ruth, ilalim lang ang kamay kung hindi pa marunong magbasa. Kailan turuan nyo, maingat magbubulan sa Bible yan. Or Bar Eric, basa. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and an house not made with us, eternal in heaven. Verse 2. For this Daliri niya na tumatakbo. we grow earnestly
desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So yung katawan sa langit, masuot yan yung theophany body. Mag-unite daw sa physical body, mag-resurrect. So, in objective report ko lang, canonical report ko muna, yung ilang end time. Papaliwanag kayo sa akin. Sa unawa ko, ang spirito, yung tintakot tinutukoy ni Barbara ng celestial body. Tinutukoy ng celestial body, pagkamatay ng tao. Pwede siyang tiyawagin theophany, dito na ako, may recording ako dyan. Pero, ang mas magandang theophany yung nag-resurrect. Ibig sabihin, yung lumulutang-lutang, hindi yan talaga katawan. Yan ay logos o may nakikita ng Diyos anong magiging anyo natin pag tayo nag-glorify. So, yung lutang, hindi lutang, yan ay abstract. Ibig sabihin, Pwede yun. thought yun eh. Hindi siya literal. Ano yung nababasa natin sa 2 Corinthians? Yan ang pinag ni Barbanam eh. Ang nababasa natin sa 2 Corinthians ay glorified body na yun. Pero yung katawan natin galing sa lupa, susutin dyan? Hindi. Yung katawan sa lupa na magre-resurrect, yun yung tinutukoy na masuot natin. Pwede ba yung So pag yun ang nasuot natin, ang theophany body na magmamanifest, yan ay resurrected body. Hindi siya bukod na katawan na idudugtong mo pa sa physical na katawan. Hindi yung may katawang ka doon na parang lumulutang-lutang. Oo. Okay. Dito na tayo sa tithes Old Testament. Yung isang, by the way, i-stop mo yung video para bagong record. Bago mo record, patay mo na yung record para sa Lucy. Ang tanong, si Magellan ang tanong to kasi siya na nga. Old Testament. Tama, Magellan lang. May Magellan. Okay. Mayroon bang mga lumang tipan na application today? Napakagandang tanong. At alam niyo ba, nag-radyo ko niyan. Sino nakakaalala? Old Testament. Nalimutan ko pamagat. May kinalaman sa Old Testament at meron tinatawag na ceremonial law and moral law. Naalala mo, ni-radyo ko yan? O hindi kayo nakikinig ng radyo dati? Kasama pa si Omar. Parang moral law, ceremonial law, at saka yung civil law. Pero alam mo, meron kaming binabasang tracks dyan, Xerox. Yung di ano? Pakinggan ko lang. Yung di... Okay. Lagi ko kinakote yan. We are following this yung series. writer ng Grafted In, si... Di ba yan? Yung si Dominic Lieberman, Messianic tapaksa na yan. Pero nung binabasa ko yun, ano yung track? Print out yan. Print out. Okay? Ginawa ko yan ng track sa baka. Okay. Ngayon, hindi ko na iisa-isahin. Tinalakay niyan ko yan sa radyo. Sana ma-record na digitize yung tape. Kailan pag-usapan. Ngayon, sagutin ko na mabilis. Maraming lumang tipan, applicable sa bagong tipan, pero not necessarily kopya-kopya. Halimbawain na natin yung Communion Lord's Supper. Saan siya galing? Galing siya sa Passover, unleavened bread. Pero sa lumang tipan, walang alak eh. Walang, sabi natin may alak, pero hindi inutos ang alak. Nung inutos ni Kristo yung alak, medyo iba siya doon sa original. Amen. Nung sinabi ni Israel Villarasa sa akin, hindi manunod yan. Uy, sabihin niyo sa miyembro niyo, huwag sila kumain ng unleavened for 7 days. Nagkaroon ng question mark sa isip ko. Sasabihin ko ba yan? Kasi parang related eh. Pero ang sinusundan natin, yung tipo ng tinapay at tipo ng alak. How about yung tipo ng how about may literal tayong tinapay at alak? At yung alak, wala sa lumang tipan, sa bagong tipan lang na-introduce. So, yung 7 days, mas mahalaga yung spiritual living. Hindi balik, sabi huwag kayo kumain ng ice cream, biscuit, o ano pa. Hindi yun ang mas mahalaga. Mas mahalaga yung spiritual living. Amen. Tama. Kasi pag na-miss mo yung spiritual living, walang kwenta yung ano mo. Gagayahin mo. Parang ang religious na tao, yung ritual. Gagayahin mo yung Hudyo na walang libadurang literal.
Di ba sinabi natin ni Kristo, beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Akala ng mga disipulo, literal na leaven. Pero tinutukoy pala niya doktrina. So, ganito. Kung ginaya natin, sinunod ko yung sinabi ni Billy Rasa. Hindi kasalanan, pero kinakailangan ba? Ano yung kinakailangan? Itong sigurado sa bagong tipan, ang kinakailangan, yung tipot larawan niya ang kinakailangan. Ngayon, pasingit lang. Kung tipot larawan ang kinakailangan, pwede ba natin itipot larawan na lang yung tinapay at alak sa communion? Hindi, kasi sinabi talaga gawin. Binanggit yun. Yung 7 days hindi binanggit, pero pwedeng i-connecta. So, ang pinakamaganda sa lahat, fokusan natin yung spiritual. Yun ang 7 days. Parang Sabbath din yan. Di ba nagtuturo ng Sabbath yung Sabadista? Ano ba yung mahalaga sa Sabbath? Kung ang pinahahalagahan mo lang, huwag ka magtrabaho sa Sabado. Hindi yun ang ultimate Sabbath. Ano yung ultimate Sabbath? Eternity. Point of no return. Ito, drawing ko rito. Tutunan mo, Sister Lucy. Point of no return. So, dumaan ka sa isang point na hindi ka nababalik. Literal sa weekly Sabbath, babalik ka sa Lunes eh. Babalik ka sa Linggo eh. Ang eternity, 8 day. O di ba balik ulit sa Pilipinas? Isa lang yung millennium, yung 8 day babalik. Oo. At ang sinasabi kong babalik, yung pahinga mo ay nawawala-wala. Ang pahinga dito hindi nawawala-wala. Oo, 8 day rin siya, 9 day din siya, 10 day din siya, pero hindi ka na bumalik sa dati mong ginagawa. Yan ang mensahe. Naku mo, ang mensahe ng Sabbath, hindi ka na babalik sa dati mong ginagawa. Siyempre, iba, hindi ligtas ka na ngayon. Dati hindi ka born again ka na ngayon. Pero dagdag, dati Nicolay ka berean ka na ngayon. Dati, traditional ka, progressive ka na ngayon. Dati, defensive hukum ka, offensive hukum ka na ngayon. Ibig sabihin, papasok ka sa isang dimension, papasok ka sa isang point of no return. Yan yung tunay na Sabbath. Na-miss nila yan. Okay? Okay. So, marami ang nasa lumang tipan. Magellan, naalala mo ba yung 10 Commandments na shortcut lang to para hanapin nyo. Sa 10 Commandments, meron siyang 3. Ano yung term ko? Naalala mo? Physical, psychological, symbolical, at spiritual. Naalala niya? Hindi. Ibig sabihin, lumantipan niya. Isa yan sa pinaglalaban ng mga Sabadista. Pero nakuha mo ba yung bagong tipan niya? Baka akala mo bagong tipan niya, katulad ng lumang tipan. May mga Hudyo sabi, mga Judaismo, walang bagong tipan. Iisa lang yan. Ang galit yung mga Judaismo sa term bagong tipan. Walang bagong tipan. Same tipan lang yan. Permanent. Ganun din yan. Yung tithes, sa lumang tipan, may kahulugan sa bagong tipan. Fair tithe mga kapatiran, sabi wala ng tithes. Isa na si Brother Bird. Nilalabas yun. Namimili na tayo. Spiritual. Sa Old Testament, kailangan mo revelation. Kung walang revelation, mamimiss mo yung Old Testament. Pag revelation, matibay yung pilensya. Kumbaga, hindi siya yung parang kanya-kanyang pulot kung gusto mo lang pumulot. Hindi. May makikita kang connection. May makikita kang ganda ng type. Yung type and shadow, hindi to yung... Pag tayo nag-type and shadow, makikita mo yung realidad niya na buhay. Kumpara sa dun sa namimili lang, para gumawa ng istorya. Tama mo? May ganun din. Na-spiritualize nila yung Old Testament. Si Parnell, isa na yun. Si Filomeno Tanueco sa Menes, isa pa yun. Si Kibuloy, po. Pero, ano ba to? Hawig sa preterism. Ito, walang literal na serpente. Sperm lang yan.
Walang literal na Lucifer. Ito yung kay Marnel, ha? Na being. Bahagi natin yan, bahagi ng Diyos yan. Walang literal na templo, tatayo. Walang literal na... Maganda nga pag nakasharing yung level 4, isisahin yung mga detalye. Maraming walang literal dun. Yung rapture, hindi literal na rapture buha sa langit. Dito pa lang sa lupa, nagbago ka na. Sa humanity, di ba? May mga tama, siyempre may mga mawawala ng mga katotohanan. So, yung tithes, hindi yan pamimili. Ito yung tithes. Ano ba ang reason binigay ang tithes? Siyempre, may pinaglaban yung literal tithes hanggang ngayon. May pinaglaban, wala ng literal tithes ngayon. Pero ano ba yung, parang Sabbath din yan eh. Ano ang mahalaga? Ano importante? Makuha nyo yung mensahe sa loob ng tithes. Lahat ng nasusulat at nangyari, may kahulugan. Gusto ng Diyos makuha nyo yan. Kaya kayo nagiging bride. Oddball, peculiar people, a royal priesthood. Kasi may nakikita kayo hindi nila nakita. Yung puso ng Diyos, tumitibok din sa puso nyo. Yung nakikita nyo. Yung gusto niyang ipakita sa tao, pinapakita niya sa atin muna. So, yung mga nangyayari sa ulumang tipan, napakarami. Napakaganda ng tipot larawan yan. Hindi mo kayang isulat yan. Kasi, multiple application, karamihan. So, dito tayo sa, halimbawa, 70 weeks, meron din yan. Although, nag-stretch ang mga sa time natin. Yung nanalangin lang si Daniel, may tipot larawan sa atin yan. Bilang interventionist. Yung prayer warrior, yung napanood natin, warrior war room. Tapos, yung 70 weeks mismo, mayroong maraming mensahe dyan. Tapos, ano pa? Yung pagpasok nila sa promised land, may time sa atin yan. Hindi mo alam, pati hukom nandun. Halimbawa, 10 spies versus 2 spies. May nangyari sa atin yan. Majority umalis. Nadala sa bulong ng iba. Yung law and grace, meron din siya. Yung dating law, may law ngayon. Yung grace ngayon, meron dati rin. Kaya nyo makita yan. Arbitrary term. So, itong physical, psychological, spiritual, content commandments, kuha nyo na. Naalala nyo na. Ay, itong niradyo ko dati, shortcutting ko lang. Pampira to sa Badista. Hinati nila ang kautusan sa moral at ceremonial. Ang moral, wala siyang ritual. Parang kabanalan lang yan. Huwag mong gawin to, gawin mo to. Kaya ang tawag nga sa moral law, yung 10 commandments. Yung ceremonial law, yung mga pinapagawa, yung kandila, yung cordero. So yun ang paliwanag nila. Nung nagra-radyo ko, sabi ko, ang moral ceremonial, hindi binukod sa Bible. Iisa lang yan. Yan din sinasabi ng Franks na bawal na pagkain. Nag-topic na ako ng bawal na pagkain. Sino nakakaalala? Pero hindi ka talaga, pero kumakain ka. Sino nakakaalala nag-topic ako ng bawal na pagkain? Taas kamay. Isa, dalawa lang. Manood naman kayo sa YouTube. Meron ako forbidden foods. Galing pa kaya sa Quiapo. Ikakwento ko yun dito ko nagturo ng forbidden foods. Dito. Panoorin nyo. Kuha lang sa Russell Nokia tayo malabo. Pero, ang sinasabi ko dyan, shortcutting ko sa inyo. Panoorin nyo pa rin ha, kahit nasasabihin yung sagot. Bakit, tinanong ko doon walang sumasagot. Bakit may pinagbabawal ng pagkain? Mag-comment kayo para makita ang video. Kaya may pinagbabawal ng pagkain kasi spiritual tayo. Paano spiritualize yan? May spiritual na pagkain. So, may baboy, may talangka, merong sa spiritual na pinagbabawal. Ang Nicolaitan spirit, yan ay isang malaking pagkain. May course yan. Of course, may maliliit. So, ang spiritual na pagkain, hindi lang aral. Baka akala mo may maling aral. Yan. Alam mo bakit umiiwas yung tao sa atin? Talagang umiiwas ka nga sa marumi, maling aral. Pero pag inisip mo maling aral, iwas ka doon. Paano ka magagang berean, di ba? So parang yung sinasabi, nilinis niya lahat ng pagkain. Nabasa niyan? Huwag mo tawaging marumi ang nilinis ko na. Pwede ba maging malinis yung maling aral?
Yun ang di nakuha. Lahat ng maling aral para sa isang Berean, pag hilingan na sa Bible, tatanggap pa rin siya ng revelation mula sa Diyos. Wala kang pride eh, wala kang kinikilingan eh. So kahit yung maling aral na pakinggan mo, pero dahil dadalhin mo sa Bible, aayusin mo yan. Di ba may mga pagkain may lason? Kailangan may gawin ka para hindi ka malason. Kahit yung mga gamot, lason yan eh. Pero may gagawin sila, magiging gamot yun. Yung nawasa. Mutete. Ang butiti, yung hindi ka marunong, patay ka. Yung mga... Yung tulingan nga na may lason siya sa pagsabi. Ano yung itlog ng ano, ng lano? Ang tawag yan? Ang Ivan kasi? Hindi, Tagalog. Ano yun? Yung mabaho sa daga, pusang pag namatay. Hindi, kiti-kiti ba yan? Uod? Mosquito yung kiti-kiti. Ano ba kayo? Ay, uod? Uod ba tawag yan? Tagalog, yung... Oh, gamot yun. Di ba pinandidirihan na, baho-baho. Di mo alam, pwede pala siya makagamot ng tao yan. Yung amok. Pwede, ha? Ano tawag mo? Maggots sa English. Maggots. Yung maggots, pwede siya... Hindi matagalog, pwede uod. Maggots na lang English. Sa mga diabetic. Oh, pinandidirihan natin yan. Pag naagnas yung daga, pusa, sakali ang baho. Dahil kahit nasa bahay mo. Pero hindi mo alam, pag may naagnas pala sa laman mo, pwede niya linisin. May gamot yan. So, balik tayo sa paksa natin. Yung pagkain na pinagbabawal, may dahilan. Unprocessed foods. Diba? Ngayon, pag nilinis niya, pwede mo nang kainin. So, ano hindi mo pwede kainin? Yung nakakalason. Ano yung nakakalason? Yung unprocessed. Yung hindi pa nilinis. Malalim na revelation na yan. Hindi mo na kumpara. Pag-usapan natin ngayon, yung pagkain. Pagkain lang ba doktrina? Hindi. Pati pamumuhay, pati ginagawa mo, pati pinapakita mo. So, yung gagawin mo sa bahay, yung instruction natin, spiritual pagkain din yan. John 4:34. Ang pagkain ko, gawin. Ang kaluba. May gagawin ka, pagkain din yun. Kasi ano natin iba, paano sila kumain? Hindi yan isip lang, may ginawa, saka nakakain. So, yung pagganap mo, pagkain din yan. O, pag-usapan natin pinagbabawal. May pinagbabawal na pagkain at mayroong di pinagbabawal. Mayroong kang gagawin na makakanikulay ka sa anak mo, makakalukewarm sa anak mo. May food offer to idols. Meron ka rin gagawin na pwede malinis na ang nangyari sa anak mo, magiging pera yan. So, sagot na yung forbidden foods. Ganyan kalawak ang lumang tipan. Ganyan kalawak ang lumang tipan sa bagong tipan. Hindi nawalang kwenta ang lumang tipan. Hindi siya binurak. Yung salita ng protestante nakakatison sa iba, pero nakakaharang naman sa progressive revelation. So, pero hindi siya nawala, pero nagkaroon siya ng transformation. Sabi ni Barbanam, this Bible becomes a new Bible. So, whether old or new, may bagong revelation papakita. Amen. Kasama na yung gagawin natin. Okay. Sino nagtaas ng kamay? Si Barwell. Brother Francis, ang tanong ko, sa Revelation chapter 12 verse 16, tapos pinagdiinan pa sa 23 na lamang huwag ninyong kakanin yung dugo. Kasama ba siya sa Pakibasa nga, pakibasa. Okay, testing ngayon. Ampon, Bar Eric. Sabi ko sa Ampon. 16, sabi sa 16, huwag lamang ninyong kakanin ng dugo. Yung Revelation ba yan? Deuteronomy 12. Sabi mo kanina Revelation ba? Sorry. Okay, Deuteronomy 12. Go, tuloy. 12:16, wag lamang ninyong kakanin ng dugo, iyong ibubuo sa lupa na parang tubig. And then sabi pa niya sa 23, lamang ay pagtitibayin mong hindi mo kakanin ng dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kakanin ng buhay na may kasama ng laman yung pinipit. Kasama po ba siya sa linis? Yung sinabi po doon sa Matthew chapter 15, 6. So, ang topic na to, pwede ba tayo kumain ng dugo? Ito yung topic. Ang mga born Si again Pastor po kain ng Alto, dugo. may revelation na pwede kainin ng dugo. Ginamit niyang batayan yung 4:12. yung hinandog sa Diyos-Diyosan. Hindi ba nilinis ng Diyos? Okay. Ako ang stand ko, katulad ng communion, nakasulat sa bagong tipan pa huwag kayo kumain Ang sabi sa Book of Action, kayo Judeo-Christian yan
Oo nga, Judeo-Christian nakasulat, mag-ingat ka. Ito sagot ko. Huwag mo sadyain. Kung nakakain ka for emergency, pwede yung pagpasensyahan ng Diyos. Sabi nga ni Gan si Bargan naniwala, pwede kumain dugo. Paging KFC. Pagkain mo ng KFC, may dugo. Bakit, Brother Francis, So, sinabi ng first sa Romans 14:2, lahat makakain din. 14:2. May pananampalataya na makakain. So, ito yung sagot ko. Ito yung sagot ko. Sa abot ng kaya mo, huwag ka kumain ng dugo. Pero kung nakakain ka ng dugo by accident, patatawarin ka ng Diyos. Paano kung Parang katulad ng communion. Kung kaya natin mag-communion tayo. Kung kaya natin mag-bautismo tayo. Pero kung bereya ka, namatay ka, pwede ka aruin ka ng Diyos. Pero nasa puso mo, gaganapin mo pa rin yan. Paano kung gusto talaga kainin Brother Francis? Kasi nangyari yan nung kasal ni Sister Jera Gustong gusto kumain dugo. May dinuguan pa nga Walang revelation. Parang kayo disipulo ni God. Mga disipulo ni Pastor Alto at Pastor Gert. Hindi lang yan, baka sino pang reliyon mamapahid ng kumain dugo? May alam pa ba kayo? Wala ng grupo, no? Bakit sinabi ni Kristo, ang hindi uminom ng aking dugo ay walang bahagi sa akin? Punta ako dyan. Kasi kita mo yung post ko dyan, no? May post ako dyan. Tatapusin ko muna yung literal na dugo. Ang literal na dugo, pakabain natin ito kasi. Ang literal na dugo, marumi. Bukod pa sa nagkakasala tayo dahil sinabi sa bagong tipan. Okay? Nung sinabi ni Pablo, lilinisin yung hinandog sa Diyos-Diyosan, huwag ka na gumawa ng sarili mong interpretasyon. Hindi pwede na rin ang dugo. Diba? Parang inano mo lang yan, tinagos mo lang. Okay. Paano kung aksidente na kain mo? Emergency, kailangan mo kainin. Maintindihan ng Diyos yan. Number 2. Ito na yung kay Magellan. No? Yung sinasabi ni Kristo. Anong tipo, na binabasa niyo ba yung comment ko? Sana mag-comment din kayo Comment niyo yung post na yan Yung kain dugo, nandito rin sa Manalite. Yung kain ng dugo ay tipo sa sagot. Revelation 17. Ano ngayon? Anong tipo ng kain, inom ng dugo? Revelation 17, buksan nyo. Sister Ayer. 17. Basahin mo lang. Meron kang tatay din. Ay, dapat. Itong literal tatay. Sister Irish. Anong ibig sabihin ng, huwag yung bigay sagot siya lang magbasa. Ano ang ibig sabihin ng inom ng dugo? Scan mo lang, nasa 6 lang yan So hindi mo kailangan basahin ng verse. Aloud. Babasahin mo silently kasama si Erica. Then, sagutin mo yung tanong ko. Kayo rin magbuklat. Ano ibig sabihin ng inom ng dugo? Hindi pwede yung mga agilan. Yung inakay lang. Sister Irish. Go. Turo mo na verse 6, sinabi ko na, no? Anong ibig sabihin ng inom dugo? Ganyan ang gagawin ko sa bahay para may interaction. Okay? Huwag yung magbayaan. Tapos magagalit ka kung nag-wordly. Okay. Bibigyan ko ng verse, bibigyan ko ng tanong. Mag-iisip sila. Puntahan sila ng chip-chip, may candy sila. Premiuhan mo ng candy kung sino makasagot. Tama. Ano ibig sabihin ng inom dugo? 17:5-6. Pagtanggap ng banal. Nakalagay kasi dito lasing sa dugo ng mga banal. So, ininom niya yung dugo ng banal. Sino ba yung uminom? Hindi pa niya alam, no? So, dapat mag-sharing kayo. Alam pa yata si Papa mo yan marami kayong utang sa anak nyo. Admonition, sharing, no? Okay, Sister Joanna. Wala. Sister Linda. Inom dugo. Okay. Si Sister Erica. Sister Shirley. Spiritual. Paano inom dugo? Oo nga, spiritual. Paano inom dugo? Hindi nga literal. Ha? Pag sinabi ko pangalan, pwede na sumagot. Sister Lucy.
Baka alam mo yung sagot mo niya. Bernie. Tsaka dugo ng mga martir. Ano yan? Spiritual sagot? Hindi, ano ibig sabihin pag inom ng dugo? Dapat nga binubuksan niyo yung Bible. Nakibahagi ka. Okay. Dapat binubuksan yung Bible. Sa Irish, Eric, sana sinabaybay yung pagbabasa niya. Nabasa na niya. So, ang Sister Irish, bigyan kita clue. Yung babae, yan yung Babylonia, yung Katoliko. Nung ininom niya yung dugo ng banal, nung ginawa niya sa mga banal. Pinatay. Turuan, ha? Sister Irish. Fornication. Sister Irish. Dahil, maasa na sa sagot mo. Ano sagot, Sister Irish? Sige. Fornication. Mali. Sige. Hari yun eh. Hindi mo alam anong ginawa ng Katoliko sa mga banal? Pinatay. Pero kahit protestante, hindi na alam anong nangyari. Kayo mo narinig. Sabihin mo na, kayo mo narinig para identify na yung mga agilan nakasarili. Sino yung nagsabi niya? Ikaw ba? Sister Lucy. Ginpatayin niya. Pagkain ng kinakain. Sarili mo ng isip, pinatay. Narinig mo, sinabi ni Lucy. Okay, makinig kayo. Ang pagkain ng dugo, pagpatay. Nung sinabi ni Kristo, maliban inumin yung aking dugo, kailangan tanggapin nyo, papatayin nyo. Diba sabi ng mga tao, walang Diyos, pumatay kay Kristo. Pag hindi mo inangkin na kasama kang pumatay, wala kang kabayaran. Namatay kasi siya para sa'yo. Yun ang keyword doon, pero yung sasabihin, kasama ka sa pumatay, hindi. Hindi, kasama yan sa Revelation. Bahagi Yung word ka. na kasama ka sa pumatay, hindi matanggap ng tao yan. Hindi matanggap ng tao yan. Kasama ka, tay. Kasi, Pero, kasama sa Revelation yan, namatay siya dahil sa'yo. Kasi, hindi naman siya literal na hindi pinisak sa akin. literal. Ay scientific. Ang Diyos ang nag-arrange niya. Diyos ang may gusto niya. Kasama ka sa pumatay. Okay? So, naiintindihan niyo na. Maliban ka ng aking dugo, akain niyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, Wala pa naman ng panahon ni communion din Kristo yan eh. Wala kayong bahagi sa Yung laman, katawan niya, yung dugo, yung tinapay, katawan niya, yung dugo, alak. So, nasa communion din yung kahulugan nun. Dugo lang, itong aking dugo, nung binubos, kulay-pula dapat alak niyo, ha? Hindi purple. Barmelan, dali. Bilis. Okay na. Tama na yung tanong. Hindi tayo matatapos. Taglaga, huwag kayo maingay. Okay na kumain ng dugo. Ano yun? Magiging ka parte ka. Parang ikaw mismo. Iba pa yung part ka parte. Hindi, di ba? Patay yan. May kinalaman sa patay yan. Di ba pumatay sila ng tupa? Kaya nga, may patay. Pinapatay. Okay. Patay na record. Sige, paki-closing.